أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحم إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Mga alipin ni Allah subhanahu wa ta'ala, mga kapatid sa pananampalatayang Islam, katotohanan, ang lahat ng pagpupuri at pasasalamat ay tanging kay Allah subhanahu wa ta'ala. Tayo ay magpakukop laban sa kasamaan ng ating sarili at laban sa kasamaan ng ating mga kasalanan at gawain. Ang sino mang gabayan ni Allah subhanahu wa ta'ala sa matuwid na landas ay walang makapagliligaw sa Kanya. At ang sino man na iligaw ni Allah subhanahu wa ta'ala sa Kanyang landas ay wala siyang masusumpungang gabay. Ako ay sumasaksi na walang ibang Diyos na karapat dapat sambahin maliban kay Allah. At ako ay sumasaksi na si Propeta Muhammad ay ang kanyang huling sugo at alipin. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, magkaroon tayo ng takot kay Allah subhanahu wa ta'ala. Ang paalala na madalas ninyo narinig sa bawat Friday o bawat khutbah ay ang pagkakaroon ng takot. Alalahanin nyo, mga alipin ni Allah subhanahu wa ta'ala, ang laging paalala ay ang pagtataglay o pagkakaroon ng takwa. Ano ang takwa? Ito ay ang pagkakaroon ng takot sa ating mga puso, at ang kahulugan nito ay ang mangilag ka, makagawa ng anumang kasalanan na labag sa kautusan ni Allah subhanahu wa ta'ala. Umiiwas sa mga Muslim, mananampalataya, na makalabag sa batas ni Allah. Ito ay ang pagsunod sa kanyang mga pinag-uutos at ang paglayo sa kanyang mga ipinagbabawal. At ito rin ay ang pagsunod sa mga suna ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaya mga kapatid sa Islam, matakot tayo kay Allah sa pamamagitan ng pagsunod. Matakot tayo kay Allah sa pamamagitan ng pag-iwas sa mga haram. Matakot tayo kay Allah sa pamamagitan ng pagsunod sa suna. At matakot tayo kay Allah sa pamamagitan ng paggawa o paglayo sa mga bid'ah. Ito yung babaguhin ang turo, suna, tradisyon, paraan ng suna ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mga kapatid, ang napili kong topic sa araw ng Juma na ito ay patungkol sa kahalagahan ng kaalaman na dapat taglay ng isang Muslim. Alam nyo ba, sa Islam, ito lang ang tanging relihiyon na nagtuturo ng tamang kaalaman. At wala kayong mahanap na ibang institusyon maliban sa Islam na nagtuturo ng tamang kaalaman. Anong basihan? Sinabi ng Allah, ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, talibul ilmi faridatun ala kulli muslim. Ang pagsasaliksik ng kaalaman ay obligasyon ng isang Muslim. Ang obligasyon na ito ay hindi limitado sa partikular na kasarian o estado.
dapat datapwat ay obligado sa mga kababaihan at sa kalalakihan, bata o matanda, mahirap o mayaman. Itinataas ni Allah subhanahu wa ta'ala ang katayuan ng mga taong nagtatagay ng kaalaman. At alam nyo ba na sila ay pinuri ni Allah subhanahu wa ta'ala sa maluwalhating Quran? Ayon sa kahulugan, sa chapter 58, verse 11, sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, sa sali ng kahulugan sa Tagalog, itinataas ng Allah sa maraming antas yaong mga naniniwala at yaong mga nabiyayaan ng kaalaman. Malaki ang pagkakaiba sa pagitan ng mga Muslim na mayroong kaalaman kaysa sa wala. Inilarawan ito ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa isang hadis na matatagpuan sa Abu Daud. Sinabi niya, ang kahusayan ng isang scholar sa ibang ordinaryong mananampalataya ay katulad sa liwanag ng kabilugan ng buwan, sa higit pa sa ibang bituin. Mga kapatid, sa tingin nyo, bakit binigyan ng kaukulang halaga ang mga taong nagtatagay ng kaalaman kaysa sa wala? Ang papel na ginagampanan ng mga propeta ay ang magbigay ng kaalaman sa mga nilikha. Kaalaman na direktang nagmumula sa ating tagapaglikha tungkol sa kanyang sarili at sa kanyang mga katangian, kung paano ang mga tao ay magiging kalugod-lugod sa kanya at maiwasan ang kanyang galit o puot. Dito makikilala natin ang kahalagaan ng kaalaman ng mga kapatid sa buhay ng isang Muslim. Ang isang Muslim ay nararapat na magsikhay o magsaliksik ng kaalaman upang may sagawa ang tamang pagsamba. Gawin ang mga bagay na kalugod-lugod sa kanya at iwasan ang mga gawain na nakakagalit sa kanya. Kung hindi, mamumuhay sila na gumagawa ng mga bagay na salungat sa katuruan ng relihiyong Islam na maaari na dahil sa gawain na yun ay mapaparusahan sila ni Allah at hindi makatanggap ng kapatawaran mula sa Kanya. Isipin niyo mga kapatid, bilang mga Muslim, ano ba ang dapat na matutunan ng isang Muslim? Ito marahil ang common na katanungan sa mga yumakap sa Islam o mga tinatawag na nagbalik Islam at sa mga naghahanap ng kaalaman patungkol sa Islam. Kung ang pagsasaliksik ng kaalaman ay isang obligasyon ng mananampalataya, gayong napakalawak ng kaalaman, ano ang obligasyon o ano ang obligado ko na dapat matutunan? Pangunahing kaalaman na dapat matutunan. Sinabi ng isa sa mga kilala na madhab na si Imam Ahmad bin Hanbal, isang dakilang scholar sa Islam. Sinabi niya na obligado sa bawat Muslim na magsiliksik ng kaalaman na magbibigay sa kanya ng tamang pag-unawa kung paano isasabuhay ng tama ang kanyang relihiyon. At siya ay nagbigay ng mga halimbawa. Ang unang halimbawa na kanyang nabanggit ay ang patungkol sa kung ano ang mga pinaniniwalaan sa Islam, mga kapatid. Ano ba ang mga pinaniniwalaan sa Islam? Sinabi niya, ito ang pinakamahalagang aspeto ng relihiyon na dapat matutunan ng bawat Muslim. Sa pamamagitan ng aspetong ito, maisasabuhay niya ang Islam. Ang unang 13 taon ng panawagan ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay kanyang iginugol sa pagtatama o pagwawasto ng paniniwala ng mga tao.
Kanyang binigyan diin ang pagsamba ay nararapat lamang iukol kay Allah subhanahu wa ta'ala at wala ng iba. Habang kakaunti pa lamang ang mga nagpapahayag na kautusan ng mga panahon na yon. Sa madaling sabi, ipinarating niya ang kaalaman na paniniwala lamang sa tamang Diyos. Iyon ang pinakaugat, pangunahing kaalaman. Ikalawa, kaalaman sa mga obligadong aspeto na pagsamba. Ngayong nakilala niyo si Allah na siya lang pala ang dapat karapat sambahin na nag-iisang tunay na Diyos, ito ang pangalawa. Ano yung aspeto ng pagsamba? Alam natin na Allah subhanahu wa ta'ala ay nag-utos sa mga Muslim ng mga gawaing pagsamba. Ang ilan dito ay ginawang obligado. Karamihan sa mga gawain na ito ay kinakailangang matutunan ng bawat isa kung paano ito isasagawa. Halimbawa, inuobliga tayo ni Allah subhanahu wa ta'ala na magdasal ng 5 times a day o 5 beses kada isang araw. Obligado din sa atin na alamin kung paano isagawa ang tamang pagdarasal. At hindi kinakailangan ng mga bagay at hindi kinakaligtaan, ang mga bagay na hindi dapat gawin habang nagdarasal. Isa sa kondisyon ng sala ay ang paglilinis sa sarili, ang ablusyon o ang tinatawag na wudu. At dahil dito, nararapat sa isang Muslim na marunong siya magsagawa ng paglilinis alinsunod sa lahat ng pinabuutos ni Allah subhanahu wa ta'ala. Yan mga kapatid, ikalawa. Pag nakilala nyo si Allah, isunod nyo ang 5 beses na pagdarasal. Ikatlo, ang kaalaman sa kung ano ang pinahihintulutan at pinagbabawal sa pang-araw-araw na buhay. Ano-ano ang mga ipinagbabawal ng Islam at ano-ano rin ang pinahihintulutan ng Islam sa araw-araw na pamumuhay natin. Sa pamamagitan ng habag at awa ni Allah subhanahu wa ta'ala, tayo ay nagtamasa ng hindi mabilang ng mga biyaya mula sa kanyang mga nilikha. Kasabay nito, binigyan din niya tayo ng babala mula sa ilang mga bagay o gawain dahil sa pisikal o espiritual na pinsala na maaaring idulot nito sa atin kapag ito ay ating isinagawa. Nagiging obligado para sa atin na matutunan ng mga aspeto ng relihiyon upang hindi magawa ng sinasadya o makagawa ng di sinasadyang gawain at mahulog sa mga ipinagbabawal na gawain. Mahalaga din na tandaan natin bilang isang Muslim ay marapat natin siguraduhin na ating matutunan ang mga panuntunan na maaaring may kinalaman sa ating mga trabaho, sa larangan man yan ng medisina, pangangalakal, batas o anumang larangan upang maisagawa ang mga trabaho na naayon sa panuntunan ng pananampalataya. Ibig sabihin mga kapatid, sa anumang estado ng buhay, sa larangan ng trabaho, ay lagi niyong isaalang-alang ang inyong relihiyon. Na lagi kayong alalahanin kung ano ang tama at mali, ang mga pinagbabawal sa relihiyon at mga ipinahintulot. At ang ikaapat na sinabi ni Imam Ahmad bin Hanbal, bilang panghuli, dapat din daw matutunan ng isang tao kung paano dalisayin ang puso at maggawa ng mga bagay na kalugod-lugod at umiwas sa mga bagay na kasumpa-sumpa na gawain. Alam niyo kapatid, may isang hadis na sinasabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ang lahat ng gawain ay nakabatay sa intensyon. At ang sino mang nag-intensyon ay doon siya gagantimpalaan sa kanyang gagantimpalaan ni Allah sa kanyang ginawa na nakabatay sa kanyang intensyon. Kaya linisin natin ang ating mga puso. Kung gagawa tayo ng kabutihan, ito ay ialay lamang natin kay Allah. Kailangan alam ng bawat Muslim kung paano dalisayan ang kanilang mga puso mula sa pagmamahal sa makamundong
kayamanan, estado, kasikatan, at kung paano mahalin ng Allah subhanahu wa ta'ala ng bukod tangi. Dapat din nilang matutunan ng mga magandang asal na itinuturo sa atin ng relihiyon at subukan din nating sundin ang pamumuhay ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ang pagsasaliksik ng kaalaman ay isang bagay na dapat gawin, ngunit hindi kinakailangan gawin ng biglaan. Ang isang dakilang scholar na si Az-Zuhri ay nagsabi, ang sino mang maghanap ng kaalaman ng madalian ay iiwanan din siya ng kaalaman na nagmamadali. Sa halip, ang kaalaman ay hinahanap o sinusuri o sinasaliksik ng paunti-unti habang lumilipas sa mga araw at gabi. Kinakailangan din ng isang matibay na intensyon at pagpapasensya, pagtitiis sa pagsasaliksik ng kaalaman. Ang ilan sa mga ito ay maaaring madali, subalit ang iba ay mahirap makuha. Tandaan ninyo mga kapatid, habang ang isang alipin ng Allah subhanahu wa ta'ala ay nagsusumikap, may layunin sa kanyang puso na matuto, ay tatanggap siya ng dobling pagpapala mula sa Allah dahil sa kanyang pagsusumikap na ginugol nila sa pagsasaliksik ng kaalaman. At ang biyaya ni Allah ay katotohanan ay walang hanggan. Si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay nagsabi, sino man ang magbasa ng Quran na nauutal, nahihirapan bigkasin, dahil nahihirapan siya ay makakatanggap ng doble na gantimpala. Nakikita niyo ba kapatid, yung encouragement na inutos sa atin? Kahit ang iba sa inyo, pare-pares tayo mga balik Islam o may mga born Muslim, meron sa ating mga hindi pa masyado nakakapagbasa. Pag sumikapan natin, alalahanin yung hadith na to, kung sino man ang magsumikap at nahihirapan, kayo ay bibigyan ng Allah subhanahu wa ta'ala ng dobling gantimpala sa inyong pagsisikap. Maraming paraan upang matutunan ang relihiyong Islam. At ang pinakamainam ay matuto ng direkta mula sa mga maalam o matuwid na Muslim. Subalit sila ay hindi palaging nandyan. Kinakailangan maghanap ng ibang paraan tulad sa mga aklat, mga babasahin, makinig sa mga tape, recorded tapes, o pumunta sa mga website, gaya ng mga social media na nagtuturo, para malutas ang ating pagkamangmang. Huwag mong abalahin ang iyong mga sarili, ang ating mga sarili, na mawalan tayo ng gana sa pagsasaliksik ng kaalaman ng Islam. Nararapat na piliin ang mga aralin na higit na mas mahalaga. Piliin natin yung basic, mastery natin ito. Ang matutunan, ang iyong pananampalataya ang magpapatibay sa iyo at later on, ito ang maghahatid sa iyo sa landas patungo sa paraiso. Si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay nagsabi, sino man ang nasa landas ng pagsasaliksik ng kaalaman ay pagagangin ni Allah subhanahu wa ta'ala ang kanyang daan patungo sa landas ng paraiso. Ang masusing paghahanap ng kaalaman, mga kapatid sa pananampalatayang Islam, sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kapag nais ni Allah subhanahu wa ta'ala ng isang kabutihan para sa kanyang alipin, mananampalataya, isang Muslim, ay pinapadali nito ang pag-unawa sa kanyang relihiyon. Sa Sahih Bukhari, doon sa mga basa. Alam niyo ba mga kapatid, sa talabuhay ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ang mga sahaba, kaluguran nawa sila ni Allah, ay masigasig sa pagkakaroon ng kaalaman. Si Abdullah bin Abbas radiyallahu anhu, ang pinsan ng propeta, ay nagsabi, sa pagsasaliksik ng kaalaman,
Ginugol niya ang kanyang oras upang makakuha ng kaalaman sa iba't ibang larangan. Mayroon siyang espesyal na paghanga para sa mga taong katulad ni Zayd ibn Thabit, na isa sa mga taga-sulat ng revelasyon ng Quran, ang nangungunang hukom at dalubhasa sa Madina, at isang eksperto sa mga batas ng mana at sa pagbabasa ng Quran. Minsan, naglakbay si Zayd ibn Thabit. Ang batang si Abdullah ay tumayo ng may kababaang loob sa kanyang tagiliran. Hinawakan ang tali ng kanyang alaga at nagpamalas ng pagpapakumbabang gawa sa kanyang amo. Sinabi ni Zayd ibn Thabit, "Huwag mong gawin yan, o pinsan ng propeta. Ganito ang pinag-uutos sa amin na kaugalian sa pakikitungo sa mga maalam," ang sagot ni Abdullah ibn Abbas. Ang tugon ni Zayd ibn Thabit, "Patingin ng iyong kamay." Iniabot ni Abdullah bin Abbas ang kanyang kamay kay Zayd at hinalikan niya ito at nagsabi, "Ito naman ang pinag-utos sa amin ni Propeta Muhammad SAW at pagtrato sa pamilya ng propeta." Wa aqulu qawli hadha wastaghfirullah wa lakum wa lisairil muslimin min kulli dhanbin fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, ang next ay patungkol sa bunga ng kaalaman. Ano ang mapapala ng isang Muslim once na matutunan niya ang kaalaman? Ano ang ibubunga nito sa kanya? Ito ang salaysay ng karamihan sa mga bunga ng kaalaman. Sa kabuuan, ang pagsasaliksik ng kaalaman ay isang gawaing pagsamba na nangangailangan ng sinseridad, tapat na layunin, mga kapatid. Ialay niyo ito bukod tangi kay Allah. Huwag sa inyong mga mudir, magulang, mga ustado, kung sino man. Itangi niyo lang ito para kay Allah. Ialay niyo ang mga puso niyo sa pagsasaliksik ng kaalaman na ito ay gagawin niyo para kay Allah. Huwag mag-asam ng kaalaman para ipagmalaki, ipagmayabang, at makipagkumpetensya sa iba. Bagkus, pakinggan ninyo ang sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sino man naghahanap ng kaalaman ng may katiyakan, hinahangad niya lamang ito upang makamit ang kasiyahan, kaluguran ni Allah subhanahu wa ta'ala. Subalit, ginamit niya lamang ito upang magkaroon ng pakinabang sa mundong ito. Hindi niya maamoy ang bango ng paraiso sa araw ng paghuhukom. Tandaan natin, mga kapatid sa pananampalatayang Islam, ang kaalaman, kahit gaano kataas, mawawalan ito ng saysay kung hindi natin matatamasa ang bunga o pakinabang nito. Hindi natin malalaman o maunawaan ang kaalaman na ito, na walang iba kundi ang pagsasabuhay ng relihiyong Islam. Kailangan isagawa ng isang Muslim na matutunan ng bawat isa sa atin na maipamuhay ang pamamaraan ng Islam. Alalahanin na ito ang magdadala sa atin sa landas sa kabilang buhay patungo sa paraiso. O Allah, biyayaan mo kami sa pamamagitan ng itinuro mo sa amin, at turuan mo kami ng mga bagay na kapakipakinabang sa amin, at dagdagan mo ang aming kaalaman.
Kung gusto niyong magkamit ng kaalaman, mga kapatid, bigkasin niyo ang duwang ito. O Allah, biyayaan mo kami sa pamamagitan na itinuro mo sa amin. Turuan mo kami ng mga bagay na kapaki-pakinabang sa amin. At dagdagan mo ang aming kaalaman. Amin, Ya Rabbil Alamin. O Allah, nananalangin kami sa inyo. Pagkalooban nyo kami ng kapaki-pakinabang na kaalaman, mabuti at dalisay, at ipinahintulot na kabuhayan, at mga gawain na katanggap-tanggap. O Allah, aming Panginoon, nagpapakutob kami laban sa iyo, laban sa kaalaman na walang kapaki-pakinabang, sa puso na hindi kayang magpakumbaba sa bagay na kinatatakutan, sa kawalan ng kakontentuhan, at sa mga panalangin na hindi katanggap-tanggap. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladhina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa aqimis salah innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un.